Isinusulong ng MMDA ang daytime track ban na magiging mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sa Sabado, balak ipatupad ng nasabing ahensya ang isa raw sa mga posibleng solusyon para mas lumuwag ang trapiko sa Metro Manila. Pero ang ilang truck operators at kumpanya ng cargo at courier umaalma na sa posibleng epekto nito di lang sa kanilang negosyo, pati na rin sa seguridad ng kanilang mga tauhan. Di rin paborito ang ilang truck driver dahil mababawasan daw ang kanilang kita. Ang isinusulong na daytime truck ban sa Metro Manila, yan ang ating tatalakayin ngayon. Okay, para po sa ating talakayan, narito ngayon sa studio si MMDA Assistant General Manager for Operations, Emerson Carlos, AGM. Welcome muli. Welcome. Magandang umaga pa. Si Teddy Gervasio naman, President ng Integrated North Harbor Truckers Association. Kasama rin natin. Mr. Gervasio, good morning po. Morning po. Ayan. Okay, unahin ko lang si AGM. Ano yung i-implementa natin programa rito na pagbabawal ang truck, ika nga, sa pagbiyahe? Anong oras? Well, pinag-usapan pa ito ng Special Traffic Committee ng Metro Manila Commission. Ang isa sa mga sinusulong na programa ay magkaroon po tayo ng total truck ban dito sa Metro Manila. Ito po ay ang model po namin dito, yung ADB scenario last year. Okay. Where nagkaroon po ng total truck ban sa Metro Manila during the daytime and makakapag-operate lang sila paggabi. Sa gabi. Anong oras ito? Ang Bawal sila? Ang bawal sila from 6 o'clock in the morning up to 10 o'clock in the evening. Tapos? And from 10 o'clock in the evening until the morning, doon sila pwede mag-operate. And at the same time, tuloy pa rin yung ating total EDSA track ban 24/7 mula Magallanes up to Trinoma sa North. So yung window na 10 to 6, bawal pa rin sila? Yes, kung yun ang matutuloy na pagsusulong na suggestion, yun po yung magiging senaryo po natin. Although kinakausap natin lahat ng mga stakeholders dito, kasama na yung mga government agencies involved as well as mga local traffic bureau at saka yung mga truckers association kung ano yung pinakamagandang solusyon dito sa usaping tungkol sa truck. Pero talaga ngayon ba, ang dali ng trapiko masyadong mabigat dahil sa mga truck? Ang sinusulong nga po natin dahil po ang limited lang talaga yung ating mga lansangan. So ang nakikita naming solusyon dyan gamitin natin ang ating mga lansangan para sa mga pasahero, commuters sa umaga at sa gabi naman yung mga truckers and goods. Okay. So that magkaroon ng equitable distribution ng sharing ng mga kalsada natin. Ano galing sa Manhattan truck route down ng New York? Well, Tinaturn doon. Isa ito sa mga models na tinitingnan namin, yung Manhattan Same truck. volume ba yun? Modern na yung bansang yun Yes, yun lang kaibahan dito. Pero yung Manhattan Trucker Route Program kasi destination and origin-based program. Okay, tanungin na natin reaction ni Sir Teddy. Ano bang tanggap niyo ba ito na 24/7 total truck ban sa... Ano to, mga pangunahing lansangan lang naman, ano? Hindi naman 24/7 yung total truck ban natin. Ano? Ang 24/7 lang yung EDSA. EDSA, okay. So, daytime truck ban lang po yung sinusulong natin. Ano ba yung dating truck ban, Sir Teddy? May nabago ba doon? Well, ang dating truck ban natin is 6 in the morning to 9 So, in the inusog morning. pa. Dinagdagan ng isang oras during the holiday Alas season. 10, Tapos alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. So ginawa nating 10 hanggang 10 ng gabi. Okay. At yun nung holiday season. Anong epekto sa inyo nun? Well, nagkaroon ng konting delay yung Delivery. yung delivery namin dahil aalis kami ng nung origin namin, alis kami ng 10 o'clock. Pagdating namin ng pier, alas 12 ng gabi. Nakikita ko sa NLEX yun, nakaabang lang sa gilid. Di ba? Pagdating namin ng pier, break time na ron. So mag-start ka uli ng 1 o'clock. So, sa gabi, 10 ng gabi hanggang alas 5. Alas Tama 6 ba? ng umaga. Alas 6 ng umaga. Pwede kaming gumalaw ron. Sapat, hindi ba sapat yung oras para makadeliver? Kulang yon Igan. Dahil sa dami ng truck na umiikot dito sa Metro Manila, hindi lang sa port area, nandito pa rin yung mga trucks coming from south na pupunta lang ng north at yung pabalik din. Talaga bang galing sa asosasyon nyo na hindi alam ng MMDA yung senaryo? Alam naman nila, no? Siguro... Hindi lang nakikita. Oo, yun lang objective na gusto nilang mangyari na talagang tanggalin yung truck. Kasi yun yung nakikita, dahil malaki yung truck, ito ang nakakasagabal sa kalsada. Okay. So, anong kompromiso ninyo? Ano yung pwedeng katanggap-tanggap sa inyo? Ang aming posisyon Oo. ay
yung 6 to 10 at saka yung 5 to 10, okay na lang din yun, ituloy na yun, provided na yung meron tayong tinatawag na mga track route na window na ito ay hanggang ngayon naman Saan lugar yun? yung northbound from Okay. port area to NLEX, from port area to SLEX, yung southbound, Oo. at saka yung eastern route natin, papuntang Marikina, Pasig. Pero hindi EDSA yan. O Hindi EDSA, magkukross lang tayo ng EDSA. Yung hinihingi natin dito, ito ay open 24/7, pero meron kaming track lane. Hindi kami pwedeng umalis doon sa track lane. But all the rest, all the streets ay tatamaan na nung regular track ban. Mabibigay pa ba tayong track lane sa EDSA? But sa EDSA, bawal talaga truck. So talagang Saan ang track lane na bibigay sa- wala tayong may Saan bibigay. track lane ang nakikita nyo, Teddy? Kamukha ng A. Bonifacio. C3, A. Bonifacio. Oo. So 3 linya yan, pwede yung isa ron. Ang nakikita ko, ang daming truck na nakaparada lang. Yun lang, kailangan. Di ba? Kaya alisin yun dahil kagaya nung dito sa amin sa Tondo, niluwagan yun eh. Pero kita mo lahat ng truck nakaparking doon. Oo. Tapos yung loop ng C5, Oo. yung loop ng C5 from Sergeant Rivera, Oo. tapos Quezon Ave to University Avenue, City Garcia, Katipunan, C5, all the way to East Service Road ng SLEX, para lang yung truck Di ba maliit yun? ma-distribute. Parang maliit yun sa truck. Yun doon lang sa dulo. Oo. Para lang ma-distribute natin yung oras ng mga truck at hindi yung pagdating ng rush hour, doon na iipit yung truck. Dahil kapraso kasi, yung window. Oo. Ano yun? Naibigay nyo na ba sa kanila yung Yes, proposal? na-discuss na namin yun. So, kailan magiging pinalito, AGM? Well, pinag-uusapan nga namin yan. Meron kaming deadline na July 6, supposedly, para dito sa expiration ng aming modified truck ban. And lahat po ng mga suggestions ng mga stakeholders ay aming tinatanggap at kinoconsider po namin lahat to. Ang gusto lang kasi namin mangyari is we don't want to stagnate. Yung nasa status quo lang tayo, wala tayong ginagawang solusyon. Siguro kailangan tayong mag-isip beyond what is there. Siguro thinking outside the box. Kung kaya nating magkapag-implement ng BPO or call center industry na dati hindi natin maisip na makapagtrabaho pala sila sa gabi, why not tungkol dito po sa mga trucks? So kailangan lang po ng konting sacrifice para po sa kapakanan ng buong motoring public. Problema kasi sa gabi, parang nakikidnap yung truck. Di ba? Hinuhuli. Okay. So, abangan natin yan, July 6. July 6, tapos na. Mga ilang linggo pa. Tuloy pa rin ang dialogo, Yes, Sir Teddy. Ayan. hanggat hindi tayo nakakakuha. Kasi pag naipit naman sa traffic yung truck nyo, lugi rin kayo. Yes. Di ba? Kailangan din ano yan eh. Maraming salamat. MMD Assistant General Manager for Operations Emerson Carlos at Teddy Herbacio, Presidente po ng Integrated North Harbor Truckers Association. Yan po ang naging talakayan. Magbabalik ang unang hirit.